Hi guys! For today's video, i-review natin ang vlogging camera ko na Insta360 Ace Pro 2. By the way guys, ang nabili namin na Insta360 Ace Pro 2 is the Creators Bundle. So sa Creators Bundle, medyo mas mahal siya ng konti. At ang kagandahan doon is meron na siyang mga sumusunod. So pagbukas mo ng box, ito yung makikita mo, yung camera, charger, tatlong batteries, may kasama na siyang Invistick. Sa Invistick, meron na siyang kasamang removable na remote. Magnet siya. Sa loob naman ng box, makikita natin yung mga manuals na hindi naman natin binabasa. May kasama na siyang charging cable at may kasama na siyang quick release mode. Sa camera, ito siya. By the way, yung screen niya is na-flip. Para pag if ganyan ang gusto mong setup, pwede siya. So pag isasara mo, ganyan lang siya. Pero pag bubuksan mo, kailangan mong pindutin yung dalawang button sa kabila dulo. Sa kanan niya, nandyan yung battery slot. At dito naman sa kaliwa is yung saksakan and yung micro SD card. By the way guys, wala siyang kasamang SD card. Nandito rin yung power button. Sa taas naman is shutter. At sa ilalim naman is yung pang-mount. So out of the box, hindi siya pwedeng i-mount ng vertical kung gusto mo ng vertical videos. So kailangan mo ng adapter. Ang binili naming SD card is itong SanDisk Extreme 256GB and wala naman kaming na-encounter na problem. Lagyan natin siya ng battery. Out of the box, waterproof na siya guys. So wala na kayong dapat i-worry dito. Pwede nyo na siya ilublob sa tubig. Kabit natin siya dito. So kapag nakakabit na siya, mayroong controls itong mga to. So long press to turn it on. Kusa na siyang magko-connect. At pag pinatay mo naman to, long press to turn it off, mamamatay din yung Insta360. So dahil patay na sila parehas, para ma-on mo to, i-on mo lang yung remote. So medyo matagal nga lang siya mag-connect kapag bagong bukas yung camera. Yung remote niya, syempre i-prepare mo lang dito through the Bluetooth settings. So i-connect mo lang siya dito sa Bluetooth remote sa logo na yan. So yan yung Bluetooth remote. So dahil connected na to, pag pinatay natin yung remote, mamatay si Insta360. At pag hinold mo naman para mag-on yung remote, kusa na rin mag-on si 360. And by the way, pag bagong on siya, hindi agad nakakonect to dito sa camera. So hihintayin mo siya, kagaya niya, nagbe-blink pa siya. Hihintayin mo siyang mag-connect dito sa camera, lalabas dyan remote connected, bago mo siya ma-record. So yun yung isang to be improved by sa 360, yung delay na yun. But once it is connected naman na, single press para mag-record, and then one more press para mag-stop. And also, if you're aware with the quick capture, pwede mo siyang gawin by pressing this twice. So mag-on si camera and mag-roll na agad yung record. 1, 2. Magre-record na kaagad siya using the quick capture. Itong wind guard cover niya, may kasama tong isang cover pero na-misplace ko kasi. So pwede mo siyang palitan ng normal. Ito kasing wind guard, meron siyang sponge para mag-filter ng hangin. So ini-slide lang siyang ganyan. So maganda to kapag gusto mo motovlog. Pero itong sponge kasi is not advisable sa diving. Kasi nga, pag nabasa siya ng tubig, yung audio nyo magmamaffle. Pero pwede siyang gamitin sa tubig, underwater. And ito is patutuyuin mo lang naman. By the way, itong lens na gamit ko ngayon, which is CPL, is a third party na. Hindi ito yung original lens na kasama sa kanya, pero halos ganyan na ganyan pa rin naman ang itsura. So sa quick release, pipindutin mo lang to side by side, pero hindi naman siya agad mahuhulog kasi meron siyang magnet. So, kailangan mo may magnet siya. And if ilalagay mo siya, make sure double check nyo lang na nakalock siya para sure kayo na hindi siya mahulog. Baka kasi mamaya nakakapit lang siya dun sa magnet, hindi nyo napansin, baka mahulog. So punta naman tayo sa mga modes niya. Meron tayong loop recording, slow motion, star lapse, burst photo, interval, photo, video, and yung pure video, free frame video, time shift, time lapse, road mode. Yun yung mga modes niya. So yung mga modes na ginagamit ko for vlogging is loop recording. So dito sa loop recording, pwede mo i-set kung ilang minutes. No? So gusto ko 3 minutes. So ang nangyayari dyan, pag ni-record ko siya,
yung last 3 minutes lang ng entire recording yung sinasave niya. So pwede doon rolling lang ng rolling yung camera mo, tapos kapag may nakakatawa or may gusto kang i-save, i-stop mo na yung record para ma-save na siya. Next kong ginagamit is itong video, which is normal, 4K 60 resolution. So ginagamit ko siya kapag maliwanag naman yung area. But what if madilim, indoor, dito ako sa pure video. So sa pure video naman is mas malinaw siya, para siyang night mode sa mga cellphone. And also ginagamit ko is itong vlog. So ang ginagawa ko kasi, itong silop recording usually naka 1 minute to sa akin. So 1 minute. So ito, 1 minute lang yung sinasave niya. Tapos pag gusto kong palitan ng 3 minutes, sa halip na pipindot-pindot ako dito, lilipat lang ako dito sa vlog. So 3 minutes na siya. And the lastly, photo mode. Siyempre, pang picture lang naman. So yun lang yung mga ginagamit ko. Yan lang. Pwede mo siyang palitan, i-edit kung ano yung mga gusto mong gamitin. So ito yung isa sa mga favorite ko sa kanya. And then meron siyang kasamang charger. So yung charger is fast charging na. May kasama na rin tong wire. So ilalagay mo lang dyan yung mga battery mo. And may ilaw siya na indicator. So sa ilaw, makikita nyo dyan, if yellow blinking, ibig sabihin less than 80% pa lang siya. If green blinking, more than 80%. And if green steady, 100% na yung charging. So mabilis siya mag-charge, mabilis lang mag-charge, pero yung battery life nito is tumatagal ng up to almost 2 hours of recording, depende sa settings. Pero sulit na tong tatlong battery pag isang araw na buong video yung gusto mo. And then for the quality of the video kasi, hindi ko siya mapapakita sa inyo for the meantime kasi inaaral ko pa rin yung best settings para dito sa camera na to. But all in all, sobrang satisfied ako sa performance niya. By the way guys, itong remote hindi ko sure kung waterproof to, pero one time na ilubog ko siya sa tubig kasi nakalimutan kong tanggalin. So far gumagana pa naman siya, so I think waterproof siya. But then again, yung charging port kasi does not show anything na waterproof siya. Kita mo yung internals from here, so I don't recommend na ilubog mo siya sa tubig. By the way, itong tripod niya nahahabaan to. So hindi siya sobrang haba, pero pwede na siya since naka wide angle naman yung camera natin. And meron siyang tripod. Yung tripod, hihilahin nyo lang guys. So yun na, ganun lang siya. So pwede mo siyang itayo kung saan mo gusto. So ang verdict ko para sa camera na to, sulit siya, maganda yung design, maganda yung bundle na kasama kasi nga tatlong battery na. So yun yung pinaka-importante para sa akin. May kasamang selfie stick na may tripod, may kasama pa siyang remote. By the way guys, may kasama tong tempered glass which is nakabit na namin. I think 2 pirasong tempered glass yon, so meron pa kaming isang extra. So bumili na lang din kami ng tempered glass para dito kasi wala siyang kasama, para lang sa added protection. Itong lanyard niya guys, kasama na yan sa bundle, hindi namin siya binili separately. Sa settings naman, tignan natin yung mga settings. Meron siyang quick capture para nga makapag-record ka agad pag bagong on siya. Meron din siyang rotation lock kasi nga pag gusto mo ng portrait, so yan landscape, pag ginanito mo siya, matic portrait na siya. So pwede siyang ganun. No? Pwede mong i-lock yun. So meron din siyang gestures. So sa gesture, pag nag-video ka tapos gumanon ka lang sa camera kung saan na siya mag-i-start, or pag photo naman magka-countdown na siya. Meron din tayong pre-recording dito pero hindi ko sure kung paano siya ginagamit, so i-discover nyo na lang or comment down below para at least malaman ng mga viewers natin. Meron din siyang endurance mode pero once na nakakonect tong remote hindi siya pwedeng i-on. Meron din tayong lock screen dito, so hindi mo mapipindot yung screen unless i-slide to unlock mo. Meron din tayong grid lights kung gusto nyo ng grids para mas madaling mag-picture or mag-video. Meron ding voice control. So ito yung mga voice command na sasabihin nyo para sa camera. Meron din tayong mic settings. So ito yung mga mic settings. So meron tayong wind reduction, voice enhancement, and stereo. Sa brightness naman, malinaw naman siya kahit nasa terik ng araw ka mag-record, so wala kang magiging problema. Meron ding screen reader pero sino ba gumagamit yan? Pwede mong i-connect tong remote dito. And pwede kang mag-connect ng Bluetooth headphones and microphone. So kung meron kang Bluetooth microphone, pwede mo na siya i-connect directly. Hindi mo na kailangan i-plug dito. For the settings, so ito yung mga general settings naman ng camera. Parang same lang sa phone mo. Tapos pwede mong palitan yung function ng power button while not recording and while recording. So ito lang yung mga ibang settings. So all in all, sobrang satisfied ako dito. Ito kasi point and shoot, mas gusto ko siya pang vlog. So mas gusto ko to, mas madaling i-upload, mas mabilis mag-edit. For the audio quality, sobrang satisfied ako sa audio niya. Medyo directional siya. So meaning kung saan siya nakatutok, yun yung makukuha niyang audio. So pag may nagsasalita, for example, dito nakaharap yung nagsasalita, maririnig mo siya ng maayos. But if may nagsalita sa gilid or from behind, hindi siya ganun kaklaro. Pero pag malapit, naririnig pa rin naman.
So yun lang muna guys for today's video. Sa susunod na vlog natin, ipapakita ko sa inyo yung mga third-party accessories na binili ko for this camera. Sa price naman, nakuha ko to on sale. So iba-iba kasi yung price niya sa mga stores. So check nyo na lang sa mga stores sa inyo kung ano yung price ngayon. If meron kayong questions, comment down below para masagot natin. Sunod na vlog natin, ipapakita ko sa inyo yung mga third-party accessories na binili ko for this camera. Thank you!